Ating lahat. Binabati ko po kayo ng happy 200 days sa mga, alam kong mga kasama ko na kapatid na nagde-devotion. 200 days na natin. Ngayon, salamat sa Panginoon at araw-araw niya tayong ginigising. Araw-araw tayong binibigyan ng Panginoon ng inspirasyon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So, konting araw na lang tatawirin natin, 2027 na. Pero dahil nandito tayo sa kalagitnaan ng taon, anumang pagsubok ang ating pagdaanan, ibigay ng Panginoon, ito ay mapagtatagumpayan natin. Dahil kasama natin ang Lord, pinagkakatiwalaan natin ang kanyang kapangyarihan. Yes, Lord. So, dako na po tayo sa ating ikatlong linggo ng ating tema ngayong buwan ng Hulyo. So, ito na pala. So, ito po yung ating tatalakayin ngayon. Ang title po nito ay Ang Autoridad. Ayun. Ayaw na naman. Ayun. Ito na po. Totoo na po. Ang autoridad at kapangyarihan ng anak ng Diyos. So, matatagpuan natin to. Itutuloy lang po natin yung verse na sinabi ni Bishop. So, magsisimula po ako sa 1:5:16 to 29. So, ang purpose po natin ay ito po, may pakita ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo kahit sa araw ng Sabat o araw ng pamamahinga. May pakita ang pantay na kapangyarihan ng Ama at ng Anak at maipakita ang autoridad ng paghatol at pagbibigay buhay. So, ang konteksto po ng Juan 5 ay ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo na gawin ang mabuti kahit araw ng Sabat. O yun po yung araw ng pamapahinga. Ito ay nagsasalarawan ng matinding sagupaan o talakayan ng mga pinuno ng Hudyo at ng Panginoong Hesukristo. So kung atin pong babalikan yung aral natin, kung babalikan po natin yung 2 linggong nagdaan, so ando dun po yung pinagaling ng Panginoon ng isang lalaking 38 years old ng paralitiko. At yun po ay nangyari sa araw ng Sabat. So, nung nangyari po yun, hindi po nagustuhan ng mga pinuno ng Hudyo. Pinuno ng mga Hudyo, hindi nila nagustuhan dahil sa kanilang kultura, hindi po mabuti ang gumawa ng mabuti kapag araw ng pamamahinga. So, hindi po nila tinatanggap. Gusto nila kapag araw ng Sabat ay nasa templo lang nananalangin, nag-aaral. Hindi nila alam na ang Sabat ay ang Panginoon, paggawa ng kabutihan ng Panginoon. So, naging malaking talakayan po iyan na nagpagaling ang Panginoon sa araw na iyon at yun ay nagkaroon ng malaking hadlang, kumbaga malaking problema sa mga pinuno ng mga Hudyo. So, ang tema po natin ang gaano ka na katagal dyan. So, yun yung ating tema no? So, ito yung naglalayong arukin ang ating isipan sa kinasasadlakan nating sitwasyon ng buhay. No? Maaring wala tayong sakit o karamdaman. Maaring hindi tayo katulad ng paralitiko. Pero hindi nangangahulugan yan na wala tayong pangangailangan espiritual sa Panginoon. Baka akala lang natin, matuwid tayo, malakas tayo, pero yung ating espiritual pala nanghihina. Yung ating espiritual pala hindi na nakakagalaw kasi paralitiko na. Nawawalan na ng gana
Bakit? Kasi malayo tayo sa Panginoon. So, ito po yung pagkakataon na arukin po natin yung sarili natin. Ano po ba yung kalagayan natin? Ano po ba yung ating relasyon sa Panginoon? Yung ating kalagayang espiritual. So, ito po yung malalaman natin, pag-aaralan natin sa umagang ito. So, basahin po natin ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Sa 1:5:16 to 29, sabi po dito, dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo, sapagkat ginawa niya ito sa araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon, at gayon din ako. Lalo naman pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama at sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Verse 19, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak. Sapagkat minamahal ng Ama ang anak, at ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa sa mga bagay na ito. Ang mga gawang ipapakita sa kanya ng Ama upang kayo'y mamangha. Verse 21, kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at binibigyan sila ng buhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. 22, hindi humahatol kanino man ang Ama. Sa halip ay ibinigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol. Upang maparangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama, hindi nagpaparangal ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa anak. Verse 24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Pakatandaan ninyo na darating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang sino mang makinig sa kanya ay mabubuhay. Kung paanong ang Ama mismo ang pinagmumulan ng buhay, gayon din naman ang anak na binigyan niya ng ganoong karapatan. Binigyan niya ang anak ng kapangyarihan humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Last verse, at sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. At lahat ng gumagawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. So, beware po tayo mga kapatid na sa ating mga buhay sa ngayon, no? Lahat ay may katapat. Kapag gumawa ka ng mabuti, alam mong aani ka ng kabutihan. Kapag gumawa ka ng kasamaan, alam mong merong kaparusang nakalaan para sa iyo. So, ang mensahe ito ng Panginoon ay nagpapahayag ng pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang siya basta anak, kundi siya rin ay Diyos, no? Pinapakita rito na si Jesus ay anak ng Diyos at kapantay na kapangyarihan at karapatan gumawa ng bagay na ginagawa ng Ama. Kahit ito ay salungat sa tradisyon ng mga Hudyo. So, dahil pinagaling ng Panginoong Jesus ang
lalaking paralitiko, kahit sa araw na ipinagbabawal sa mga tradisyon ng mga Hudyo, hindi hadlang iyon para sa kanya. Ang kautusan ay galing sa Diyos. Kahit sumuway ang Diyos sa kautusan, walang problema yun. No? Dahil alam naman natin na kabutihan ang dulot nito sa atin. No? Ang mga Hudyo kasi, wala silang pakialam sa mga mahalagang bagay. No? Ang mahalaga lang sa kanila ay ang tradisyon nila. Ang pagsunod nila sa kautusan. Hindi nila ang kailangan nila ay pagsunod, hindi nila kailangan ang habag. No? Mas nakapokus sila sa kung ano yung tradisyon nila. Hindi nila pinapahalaga na, mabuti ito. Kahit araw ng Sabat, gumagawa ng mabuti ang Panginoon. Hindi nila nakikita yun. Ang nakikita nila, sumuway ang Panginoong Hesus kasi araw yun ng Sabat. No? Bawal kasing gumawa pag araw ng Sabat. Dito nga sa Pilipinas araw na ng paggawa, pahinga pa Pag inaya mo sa church, pagod. Di ba? So, sa mga Hudyo, pag araw ng Sabat, bawal silang gumawa. Pero dito sa tinalakay natin, malalaman natin kung ano yung mga aral na makikita natin dito. So, number 1, hindi talaga kami friend nito Ayun. Ito po. Una po, ang issue sa araw ng Sabat. So, medyo may aral po ito do sa mga sinabi po ni Bishop noong nakaraan. Alam natin na ipinagbabawal ang paggawa o pagtatrabaho sa araw ng Sabat. So, isang malaking usapin yung ginawa ng Panginoon na pinagaling niya yung lalaking paralitiko. Hindi tinitignan ng mga Hudyo ang kabutihan na idudulot ng Panginoon. Ang higit nilang nakikita, sumuway ang Lord. Yun ang nakikita nila. Hindi nila iniisip na mabuti yung ginawa ng Panginoon. So gumawa na ang Panginoon ng mabuti. Napasama pa siya. At higit sa lahat, ang hindi nila matanggap, yung pag-claim ng Panginoong Jesucristo bilang anak ng Diyos. No? Medyo doon sila nagkaroon ng na lumabag ka na nga, kiniklaim mo pa na anak ka. So, yun yung hindi nila matanggap si Kristo bilang anak ng Diyos dahil ang nakikita nila sa Panginoong Jesucristo ay pagiging tao niya. Hindi nila nakikita yung ginagawa niya na maka-Diyos. No? Kasi nga, masyado sila nakapokus doon sa tradisyon nila, doon sa kultura nila. So, naalala ko lang nung ako yung may karamdaman, nung pumapasok ako dito, inaakay ako, hirap na hirap akong umupo, hirap na hirap akong tumayo. So, nakita ko yung malagayan ko na gusto kong tanongin sa Lord, bakit ako Pero hindi Wala akong karapatan magtanong sa Panginoon. Sabi ko nga lahat tayo makakaranas, nitetest tayo ng Panginoon. No? Maaaring itong paralitiko na to, tinetest siya ng Panginoon. Pero hindi niya binigyan ng Panginoon, hindi niya binigyan ng sarili niya ng pagkakataon na sige nga, pagkatiwalaan ko ng Panginoon, lumapit nga ako sa Panginoon. So, lahat tayo subject para i-test ng Panginoon. Si Job nga, na taong matuwid, nakaranas na i-test ng Panginoon. Tayo pa kaya? Hindi porket pastor ka, leader ka, o worker ka ng church, exempted ka na sa mga pagsubok, sa mga trial na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kasama pa rin tayo doon. So, ang tinitignan doon, gaano tayo kakapit
at sa pananampalataya natin sa Panginoon. Itong lalaking to, nung tinanong siya ng Lord, gusto mo bang gumaling? Hindi niya agad sinabi, matagal ko nang gusto ko. Hindi. Binigyan pa niya ng katwiran yung sarili niya. Sabi niya, wala po kasi magdala sa akin doon, ganun. Kasi ganun, maraming ano. So, wala talaga magdadala sa kanya. Pero dapat yung sarili niya, kahit hindi naman siya dalin doon sa tubig na yun, kung tunay na tatanggapin niya, tunay na tatawag sa Panginoon, tingin niyo ba imposible na gumaling siya? Diba? Ako nga nun, wala naman akong lulubluban tubig dahil may sakit ako nun eh. Pero nanampalataya ako na pagagalingin ako ng Panginoon. Iba yung, si Brother Jun nga, nakita niya, binubuhat nila ako kung paano nila ako ibaba ng sasakyan. So, ganun yung hirap, no? Pero nanampalataya ako na gagaling ako. Kasi yung sakit ko na physical, meron din akong sakit spiritual, no? Minsan nakala natin, okay tayo. Nakakatayo tayo, kumakain tayo ng tama, healthy living kunwari. Pero deep inside, meron sakit tayo. Meron tayong sakit spiritual na ang kailangan lamang natin ay ang Panginoon. Pag spiritual ang sakit natin, kahit sinong pinakamagaling na doktor, hindi tayo mapapagaling. Ang kailangan natin ay doktor ng ating kaluluwa. At yun ay ang Panginoong Jesucristo. Amen. So, number 2 po, ito po yung aral na makukuha natin dito sa, ba't ayaw? Ayun. Ito po. Madalas nating kilalanin ng Panginoong Hesus bilang manggagamot at tagapagligtas. Ngunit, nagpapasako ba tayo sa kanyang ganap na autoridad bilang Diyos? Minsan yan yung tanong natin eh. Nagpapasako ba talaga tayo sa Panginoon? Oo, nakikianod na lang tayo. Hinahayaan na lang natin matapos yung araw. Hinahayaan na lang natin na gumaling tayong kusa. Kung mapagpatawad naman ng Panginoon, hindi ay magtatagal, gagaling din naman ako eh. No? Pero ang pinakamagandang kagalingan, yung paglapit natin sa Panginoon, yung paglulog natin sa Panginoon, yun yung requirements na kailangan natin kapag ang karamdaman natin ay spiritual. So, number 2 po, ang pag-uusig sa Panginoong Jesucristo. So, yan nga po yung nagalit yung mga Hudyo kasi nga po, nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. So, sabi po dito sa verse 16, dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat ginawa niya ito sa araw ng pamamahinga. So, kung matatandaan po natin sa aklat ng Juan 7, so, meron po dong utos si Moises na ginagawa ng mga Hudyo. Yun po yung pagtutuli. So, nagtutuli po sila ng mga tao kahit sa araw ng pamamahinga. Dahil ito po ay kasama sa kautusan nila. Pero bakit ang kabutihang ginagawa ng Panginoon na hindi nila matanggap? Ang kabutihang ginawa ng Panginoon na magpagaling ay hindi nila matanggap. So, kung babasahin po natin ang Biblia, maraming pagkakataon na nagpapagaling ang Panginoon sa araw ng Sabat. So, yung pong lalaking, sa Lucas po, yung lalaking paralitiko yung kamay, pinagaling niya rin sa araw ng Sabat. So, nagkakaroon ng mga Hudyo ng kaisipan na, ano to? Sino to? Bakit ganito? Bakit sinusuway niya ang kautusan? Anong kapangyarihan meron siya at nagagawa niyang sumuway sa kautusan? So, hindi nila naiisip na itong tao to puro mabuti ang ginagawa. Kahit araw ng Sabat, gumagawa ng kabutihan. So, dapat yun ang naiisip nila, yung kabutihan ginagawa ng Panginoon. Kaya lang, likas sa atin na mas nakikita natin yung mga pangit, yung mga bad side di ba? So, sa mga umpukan nga, sa mga marites sino ba pinagkukwentuhan dito? Yung mga pangit na karakter ng mga kapitbahay nila. Pero hindi nila pinag-uusapan yung magagandang karakter ng mga kapitbahay nila. So, ganun din ang mga Pariseo, ang mga Hudyo, nakikita nila yung ginagawa ni Lord. Bawal. Kahit mabuti, bawal sa kautusan nila. Bawal sa kultura nila.
Hindi nila nakikita na napakabuti ng taong to. No? Sila nga mga pinuno na pero hindi nila kayang magpagaling. Samantala itong taong to na nagpapagaling, inuusig nila. So, nabubuo na yung inggit. Tapos malalaman pa nila na kiniklaim pa niya na anak siya ng Diyos. So, parang mas mataas sa amin to, anak to ng Diyos, So, hindi nila matanggap. So, yun yung nagiging usapin sa kanila, hindi nila matanggap. So, ano yung aral na malalaman natin dito? Ang Sabat ay ginawa para sa kabutihan ng tao, hindi para pigilan ang paggawa ng mabuti at pagpapakita ng biyaya ng Diyos. So, ang araw po ng Sabat ay para sa kabutihan, para sa paggawa ng mabuti, para sa pagbibigay natin ng kabutihan sa ating kapwa. So, nahahadlangan po nila yung ginagawa ng Panginoon. Kinondem nila ang Panginoon na bawal yan, huwag yan, hindi tama yan. So, ganun po ang nangyayari. Pero, tingin nyo po ba mahahadlangan nila ang Panginoon sa paggawa ng kabutihan? Wala pong, kahit sumuway ang Panginoon sa kautusan, gawa niya yun. Siya ang may utos nun. Kahit sumuway siya, ang kapalit naman nun ay kabutihan, panalo pa rin ang tao. Di po ba? Panalo pa rin tayo dahil sa kabutihan ibibigay ng Panginoon sa atin. So, number 3 po, ang autoridad at gawain ng Panginoon sa Kristo. So, nandito na tayo sa, ano ba yung gawain ng Panginoon? So, kung maalala po natin, nabasa na natin sa Genesis chapter 2, yung ang Ama ay nagpahinga mula sa paglikha. So, nagpahinga ang Panginoon. Dahil siyempre, naglikha, 6 days, nagpahinga siya. Pero, hindi po tumigil ang Panginoon sa paggawa ng kabutihan. Hindi tumigil ang Panginoon sa pagtingin sa ating, para sa ating mga kapakanan. So, hindi tumigil ang Panginoon. So, ang aral po dito, ito po, ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon at ako'y ganoon din. So, hindi mahahadlangan dahil habang gumagawa ang Diyos Ama, gagawa rin ang Diyos Anak. So, sabi po dito, hindi tumitigil ang Ama sa paggawa ng mabuti at hindi mahahadlangan ang kanyang paggawa. Tingnan niyo po kahit hindi tayo mabuti sa Panginoon, patuloy na gumagawa ng mabuti ang Panginoon sa atin. Yung mga tao po na nasa kulungan, hindi naman po nila porkit nandun sabihin na pagbintangan lang. Hindi, karamihan po dun talaga may mga kasalanan, may mga ginawang labag sa batas. No? Yung mga tao na yan, araw-araw silang ginigising ng Panginoon. Sa kabila ng kasalanan ginawa nila, araw-araw silang binibigyan ng Panginoon ng biyaya ng buhay. No? Tayo ba kaya na nananampalataya sa Kanya? Walang bagay na hindi ibibigay sa atin ng Panginoon. Hindi tumitigil ang Panginoon na i-bless tayo. Hindi tumitigil ang Panginoon na ibigay ang laman ng puso mo dahil gustong-gusto mo yun. Hindi tumitigil ang Panginoon na pagpalain ka dahil nakikita niyang maayos naman ang relasyon mo sa Kanya. So, hindi tumitigil ang Lord na tayo ay abutin, na tayo ay bigyan ng kalagalingan, na tayo ay bigyan ng kapatawaran, na tayo ay bigyan ng kaligtasan. Hindi tumitigil ang Lord. Nagpahinga Lord, oo, pero hindi siya tumigil. No? Kaya tayo, share ko lang kagabi, nagpunta kami kay Brother Joel. Huwag tayong tumigil sa paglilingkod. So, ang niya, medyo init. Napagod daw. Parang napagod lang ako. Kaya sabi ko sa kanya, huwag kang tumigil, mapagod maglingkod, sabi ko. Si Lord ang tumawag sa iyo. Hindi ang tao, kundi ang Lord ang tumawag sa iyo. Huwag kang mapagod maglingkod. Sabi niya,
Hindi naman kami aalis, babalik din kami. Oo naman ako. Naniniwala ako at tinaantay namin yun. Sabi ko gano'n sa kanya kagabi. So, may mga pagkakataon sa buhay natin, akala natin napapagod tayo. Akala natin ayaw natin. Pero nagmamatigas lang pala tayo. Pero kung bubuksan natin ang puso natin, ilalapit natin sa Lord, kahit anong kapaguran niya, magagawa natin para sa Lord. Si Lord yung tumawag sa atin. Lord yung paglilingkuran natin. Lord yung magbibigay sa atin ng kagalingan. Amen? Ayan, ito po. Ito naman po, ang pagkapantay ng ama at ng anak. Sabi po dito sa sabi po dito sa verse 18 and 19, lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya, sabagat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama, at sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo na walang magagawang anak sa kanyang sarili lamang ang nakikita niyang ginagawa ng ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng ama ay siya rin ginagawa ng anak. Alam natin na ang Panginoong Jesucristo ay ang buktong na anak na ipinadala ng Panginoon dito. Para ano? Tingin nyo ba kaya pinadala dito ang Panginoong Jesucristo? Para magpagaling? Para gumawa ng himala? No, hindi po yun ang main factor kung bakit isinugo ng Diyos Ama ang Panginoong Jesucristo. Nagagawa niya po ang magpagaling, nagagawa niya ang himala, dahil yun po ay ang kanyang kalikasan. Kalikasan niyang gumawa ng himala, kalikasan niyang gumawa ng magpagaling. Pero ang main factor kung bakit pumunta dito ang Panginoon ay upang iligtas tayo sa kapahamakan, upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. So yun po yung purpose kung bakit narito ang Panginoon. Hindi po dahil sa himala. So mga tao kasi kapag may alam na himala, punta doon, punta rito. Lalo na sa mga Katoliko, kinortihan lang na, inukaan lang ng krus yung puno, lumuha daw ng dugo, lahat na ng tao nando doon, may himala. Pero sabi ni Nora Honor, walang himala eh. No? Walang himala. Pero ang tao, ang hinahanap himala. Hindi nila alam na pumunta rito ang Panginoon, hindi para sa himala, kundi para tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan natin, ang pinakamahalaga at pinakamagandang regalo sa atin ng Panginoon. So, yun yung kapangyarihan ng anak. No? So, sinabi sa Juan verse 10:30, sabi po doon, ako at ang Ama ay isa. So, yung mga Hudyo kasi, hindi nila tanggap na Diyos ang Panginoon Kristo. Hindi nila tinatanggap na kapantay siya ng Ama. Ang tingin nila tao. Kasi kilala nila yung mga magulang, karpentero, ganyan. Pero hindi nila tanggap na Diyos. Kaya nagtataka sila, sino to? Kahit naman yung mga apostol. Kahit yung mga apostol, nagtataka rin sila, sino ba tong taong to? Na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa Kanya. So, hindi rin nila matanggap na Diyos siya unless na dumating sila sa punto na tanggapin si Jesus bilang kanilang Diyos at Panginoon at tagapagligtas. So, noong una, nagtatanong din sila, sino to? Ano to? Bakit yan ito? So, yung mga Hudyo, kahit anong pagpapakita ng Panginoon ng pruweba na isa siyang Diyos, hindi pa rin sila naniwala. So,
ginagawa ng Panginoon ang bagay na ginagawa ng Ama. Bumubuhay ang Ama, bumubuhay din ang Panginoong Jesucristo. Nagpapatawad ang Ama, nagpapatawad din ang Panginoong Jesucristo. So, hindi naman magagawa ng tao yan eh. No? Yung alang duling ka, kahit sabihin mo, no, I pray na hindi mangyayari yun. Di ba? So, tayo, alam natin na ang Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. No? Yung kapatid ko na Iglesia ni Cristo, lagi kami nag-aaway dyan. Hindi Diyos yan, sabi niya ganyan. So, meron akong prueba sa kanya, binabasa ko yung Bible, bawal pala sa kanilang magbasa ng Biblia. Pinagbabawal sa kanila na magbasa ng Biblia. Kaya sabi ko sa kanya, kapatid, sabi ko sa kanya, umalis ka dyan. Kasi, baka mas lalo ka pang mapahama. Tawag kong gano'n sa kanya. Pinagpre-pray ko siya araw-araw, nawa, magbago. Kilala ni Jun yun. May pag-asa ba? Amen, syempre. So, ito po, yung panglima, ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo na magbigay ng buhay. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo, na ang Panginoon ay may kakayahang magbigay ng buhay. Naalala niyo po si Lazarus, kahit ilang araw na siyang patay, binuhay pa rin siya ng Panginoon. Yung mga tao na si Yunti ko ba yung nalaglag, no? Binuhay siya ng Panginoon. Bumubuhay ang Panginoon. Kung paano bumubuhay ang Diyos Ama, bumubuhay din ang Panginoong Jesucristo. So, akala kasi ng mga Pariseyo, chika-chika lang yun eh. No? At ayaw nilang tanggapin. Ang alam nila, sinasapian ng demonyo ang Panginoong Jesucristo. Pero hindi yun. Dahil sarado ang mga isip nila. Hindi nila binubuksan ang kanilang mga puso. So, sabi po sa Juan 11:25 to 26, sabi po doon, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay na, ay muling mabubuhay. At ang mga nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mamamatay. Ang Panginoon ay ang ating buhay. Kapag ang Lord nawala sa ating mga buhay, siguro hindi na tayo agad-agad mamamatay. Pero dahan-dahan mararamdaman natin yung pagkamatay ng ating spiritual. Dahil ang Diyos ay buhay. Kailangan nakakonekta tayo sa Kanya. No? Maaring sa tingin mo okay ka, maaring sa ngayon may pagpapala ka, hindi mo nakikita yung kahalagahan ng Panginoon. Pero kapatid, huwag kang manatili sa ganyan dahil darating ang time na lalapit at lalapit ka sa Panginoon. Hahanapin mo ang Panginoon. Huwag mo hayaan na magtampo sa iyo ang Lord. Parang nung nakaraan na may nag-testimony dito. No? Sabi dito sa verse, asan na ba? So, kung paano ibinabangon ng Ama mga patay at binibigyan sila ng buhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sino mang nais niyang buhayin. Madalas natin pangalagaan ang ating mga sarili. Iniingatan natin, pinapakain natin ng masustansya, binibihisan natin ng maayos, kasi gusto natin, yung buhay natin, tumagal. Pero ang sabi ng Lord, binubuhay ng anak ang sino man nais niyang buhayin, kahit hindi natin pangalagaan ang ating sarili. Kahit tayo'y madisgrasya, kahit tayo'y sumemplang sa bike, sa kalasingan, kahit na tayo mawalan ng cellphone, kung hindi pa panahon para ikaw ay kunin ng Lord, bubuhayin at bubuhayin ka pa rin ng Panginoong Jesucristo, Brother Alex. Ay, sorry po.
bubuhayin pa rin tayo ng Panginoon. Kahit anong mangyari sa atin, trahedya. Dahil sabi niyo, binubuhay ng anak ang sino man nais niyang buhayin. Sa pagkakataon na to, ang linggo, gusto kong tumayo eh. Sabi ko kay Alex, ba't di mo sinabi yung totoo, ha? Kinulangan mo pa. So, kahit ang buhay natin, hindi natin pangalagaan, basta pinangangalagaan tayo ng Panginoon, mabubuhay at mabubuhay tayo. Kaya sabi mo, Brother Alex, ayan, isa na naman yan, ako, umuwi yan, ang daming sugat. May mga pasasya, sabi ng mga kapatid ko, baka naman nabugbog yan. Ganon. Butas pa nga yung damit niya eh. Tinapon ko na kasi ayoko na makita eh. So, sabi ko sa kanya, nakauwi ka ng buhay, Kapo. Huwag mo hayaan mawala yung buhay mo. Yung buhay mo, hayaan mo, ibigay mo sa Panginoon. Pangangalagaan ka ng Panginoon. Pag naulit pa yan, ang Lord mapagpatawad, di kami parehas. Joke. So, ayusin natin. Huwag natin hayaan masayang. No? Ang Lord bumubuhay, nais niyang buhayin. So, alam ko, naniniwala ako na walang gustong mapahamak ang Panginoon. Hindi niya gusto mapanganak, kaya nga binigay niya yung buhay niya, di ba? Para magkaroon lamang tayo ng buhay. Tapos sasayangin natin. Tapos hindi natin pangangalagaan dahil lang sa konting kapritsyo. Iiwanan natin, hayaan na natin. Huwag ganun. Huwag, mamaya ka na umiyak. Huwag ganun. Mamaya away kami. So, huwag natin hayaang mahadlangan ang mga panlabas na alituntunin. Ang papagpakita natin ng pagmamahal at malasakit sa ating kapwa. So, mahal tayo ng Lord. Huwag nating hayaan na ginagawa na lang natin passes yan eh. Lumiliko tayo ng daan. Kasi alam naman mahal ka ng Diyos eh. Hindi natin ginagawa yung gusto niya kasi alam mo mahal ka naman ng Diyos. Ang Diyos naman ay mapagpatawad. So, huwag tayong mahirati sa ganoon. Dahil baka mamaya dumating yung time na nakalimutan mo lumapit sa Lord tapos bigla kang kiguha. Di ba? Hindi ka pa nakapagsisi. So, kami ni Alex nung linggo eh. Medyo may war kami dalawa. So, ito po yung panghuli. Ang Panginoon Jesucristo ay hukom ng lahat. So, may dalawang uri po ng pagkabuhay na magmuli. So, sabi po dito, yung una, gumawa ng mabuti. Pagkabuhay para sa buhay na walang hanggan. So, hindi po ibig sabihin ng gumawa ng mabuti. Ito po yung by works na sinasabi. No? Kaligtasan by works. Hindi po. Ang sinasabi po na gumawa ng mabuti dyan, ay yung piliin mo yung tama. Piliin mo yung mabuting landas pagpunta sa Panginoon. Piliin mo yung tamang daan sa paglilingkod sa Panginoon. Piliin mo ang Panginoon dahil ang Panginoon ay mabuti. So yun po yung tinatawag dyan. Magkakaroon tayo na buhay na walang hanggan. At ang pangalawa pong buhay, ito po yung sa mga gumagawa ng masama. Pagkabuhay para sa paghatol at kaparusahan. So lahat po ay may hangganan. Kapag gumawa tayo ng mabuti, alam natin kung saan ang hantungan natin. At kapag gumawa tayo ng masama, alam natin may kapalit ito. So, alam naman natin na kapag sinabing hiwalay sa Panginoon, delikado yun. Ibig sabihin, lahat ng masalimuot na mangyayari sa buhay mo, mararanasan mo kasi hiwalay ka sa Panginoon. Diba? Ang saklang nun, yung ang dami mong problema, nadadagdagan, hindi na uubos ang problema mo. Bakit? Kasi wala kang Diyos. Walang haharang sa mga problema mo. Walang lulutas ng mga problema mo. Walang tutunaw ng problema mo. Dahil wala kang Diyos. Pero kapag may Diyos tayo, kahit gaano kalaki ang problema natin, kahit magsunod-sunod pa yung problema na yan, matutunaw lang yan. Dahil yung Diyos na makapangyarihan ay nasa puso mo, sinusunod mo, at higit sa lahat, pinananampalatayanan mo.
yun po yung aral na ibinigay sa akin ng Panginoon. No? Gusto ko sanang dagdagan pa, kaya lang, yun lang, sabi ni Lord, okay na yan. Kala mo naman, may dadagdag. So, mga kapatid, masarap maglingkod sa Panginoon. Sabi ko doon sa kapatid na dinalaw namin, huwag mong hayaan na mawala ang Lord sa iyo. Ang alam mo baka kung ganda ng topic namin. Sabi ko, kahit malakas ka, may karamdaman ka. Kailangan mo ang Lord sa buhay mo. Kailangan mo nakagalingan sa buhay mo. Kailangan mo si Kristo kasi siya yung tumawag sa iyo. So, ito po yung conclusion natin. Sabi ko ito, ang kabuuan ng talatang ito ay nagpapatunay sa pagka-Diyos ng Panginoon Kristo at sa kanyang ganap na autoridad. Ang kaligtasan at buhay na walang hanggan ay nakasalalay sa kung paano tayo tumutugon sa kanyang mga salita at kung tayo ay naniniwala sa kanya na ipinadala ng Ama. So, yun po yung magiging akto ng bawat isa sa atin. Paano at gaano tayo lumalapit sa Panginoon? Paano natin tinatanggap ang Panginoon bilang ating personal na tagapagligtas? Paano tayo sumusunod sa mga utos ng Panginoon kahit sa mga bagay na nahihirapan tayong kumilos? No? Salamat sa Lord kasi sa pagkawala ng cellphone ni Brother Alex, 3 kami, ako, si Biang, siya, walang cellphone. Pero salamat sa Panginoon, 3 kami binigyan ng cellphone ng Lord. At sabi ko nga, makakapag-chat na ako sa group chat. Ang tagal ko nawala doon eh. Pero salamat sa Panginoon, ang kabutihan ng Panginoon ay lagi natin nararanasan. Araw-araw, hindi natin maahadlangan ang kabutihan ng Panginoon na tayo ay pagpalain. Dahil sa Lord ang kapurihan at karangalan, wala tayong bitbit-bitin sa ating buhay, kundi ang pasalamatan at maitaas natin ang Panginoon sa Kristo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Natawagan ko na po si Fisher. Lahat. Ay, lungkot. Gandang umaga po sa ating lahat. Ayun, sumaya sila. Salamat po, Pastor Dulce, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Salamat din sa matyaga po ninyong pakikinig. Bagamat ang iba po ay talagang lumilipad ang isip. Nagkabanggaan na nga ang isip niyo sa Kesame. Natamaan nga ako doon. Gaano ka nakatagal dyan? Gaano katagal ka nang ang isip mo naglilima yun? As I was praying kaninang madaling araw, sabi ko kay Lord, dahil linggo naman, sabi ko, Lord, pakigising ako ng 4:30. Di natulog na ako. Pag inisip ako niyon, 2:30. Sino ba yung na-chat ko? Let us pray. Wala nga sumagot nung una. Ewan ko lang kung may sumagot na. So, ayun, tulad ng nakagawian, aharanahin mo muna si Lord. Yung bang tipong gigisingin mo pa rin ng diwa mo dahil yung magnet ng kama hinahata ka pa rin dahil sinasabi niyang linggo naman, tumigil ka muna sa pananalangin. Lunes hanggang Sabado, nananalangin ka na. Pati ba naman linggo, mananalangin ka pa rin? At yun po ang blunder, mga kapatid. Yun po ang blunder. Wala pong isang tao dito na titigil magsalita. Amen. Walang tao ditong titigil magsalita. Sa babae, ayon sa siyensya, ang isang babae ay higit sa 10,000 salita ang binibitiwan niya isang araw. Isang babae lang yun. Ay, napakarami yung mga babae. O di ilang libong salita yun. Normally, 10,000. Normally. Pero depende sa gender. Mas masalita talaga ang babae. Ngayon, anong connection yan, mga kapatid? Nakikipag-usap ka sa tao, walang tigil. Pero pagdating sa pakikipag-usap sa Diyos, kayo na ang sumagot.
Kayo na po ang sumagot. Madali pong kumausap sa taong kaharap mo. Lalong-lalo na sa taong gustong-gusto mo. Jowa mo, yung magiging jowa pa lang, yung jojowain pa lang. Hindi ka mauubusan ng salita. And that is one thing that I am very puzzled about. Why is it we don't care less kung nakausap natin ang Panginoon sa isang araw? So, tingnan nyo lang po yung connection from John 1, 1 to 15, and then 16 to 29. John 1 to 15, or John 5, 1 to 15 is a sign. Ano ba yung sign sa Tagalog? Palatandaan. Palatandaan. Ang 1 to 15 lang dyan ay palatandaan. Ang 16 to 29 ay ang pagpapaliwanag ng palatandaan. No? Mga kapatid, yung lalaki sa pool, 38 years lang. Ang mga Israelita, 400 years. 400 years. You see the disparity? 38 years na nakahandusay, 48 years na nakabilanggo sa mga kautusan. Dinagdagan pa yon ng mga Pariseo. Bakit napakahalaga ng... Why is it Sabbath is more important than Jesus to the Jews? Bakit mas mahalaga ang Sabbath kaysa kay Jesus sa mga Hudyo? At dito sa Pilipinas, bakit hanggang ngayon nag-aaway pa rin tayo? Ano ba talaga ang pagsamba? Sabado, Linggo. Ang tagal na nating nag-aaway dyan. Ang tagal na nating nag-aargumento dyan. Hindi pa tayo nakakaalis dyan. Masama bang kumain ng baboy? Masama bang kumain ng isdang walang kaliskis? Masama bang kumain ng hito? Wala kang kaliskis eh. Masama bang kumain ng dinuguan? Ang dami po nating mga issues. Ang dami nating sinasabi dyan. Ang dami nating mga kuro-kuro, ang dami nating mga suggestion, ang dami po nating mga argumento, ang dami po nating mga differences. Bakit ang dami? Hindi po natin nakita ang mas mahalaga. Ang nakita po natin ay anino lang. It is but shadow, mga kapatid. Alin ba ang mas mahalaga? Yung tao o yung anino? Yung tao, di ba? Oh. Kaya nga, mga kapatid, gaano kalaki ang nagiging epekto sa bawat isa sa atin kung hindi mo kinakausap ang Diyos? For practical reason. Meron kayo, halimbawa, magkapatid kayo, magkaibigan kayo, nanay, tatay, nanay, anak, hindi kayo nag-uusap. Ano ang nawawala? Ano ang nawawala? Pagka talaga Linggo, wala akong kinakausap eh. Walang kumausap sa akin eh. Pagka talaga Linggo, ang hirap kausapin ng mga Kristiyano. Pero pag Lunes, kahit hindi mo kausapin, kakausapin ka. Why is it Sabbath is more important than Jesus before the eyes of the Jews, mga kapatid? Unang-una, tingnan niyo mga kapatid, ang Sabbath ay iniutos mula sa Diyos o iniutos ng Diyos. So Exodus 20, verse 8 to 11, and then Deuteronomy 5, 12 to 15. At doon sa 10 utos, sabi doon, one of the 10 commandments, keeping it in obedience. Observe the Sabbath. Celebrate the Sabbath.
Ngayon, kung letra por letra ka, yun nga ang gagawin mo. Observe and celebrate the Sabbath. But what is much important, mga kapatid, ay ang hindi lang yung pagsunod mo per se. Hindi lang yun. Kasi yung mga Hudyo sumusunod eh. Pero nung si Kristo na ang nagsasabi, ako ang Diyos ng Sabat, hirap na silang unawain. Ano bang ibig sabihin ng si Kristo ay Diyos ng Sabat? At doon papasok yung 10:30 na sabi, I and the Father are one. Hindi nila maintindihan yon, mga kapatid. At palagay ko sa mga Pilipino, hindi na rin natin maintindihan. Kasi nag-aaway na tayo eh. Hanggang kailan tayo lalagi doon? Yun ang tanong. Hanggang kailan tayo lalagi doon? Again, para maunawaan niyo lang po, bakit mahalaga ang Sabat sa kanila? Dahil nire-ridicule nila si Lord eh. They persecuted Christ because He has done something to the invalid person, not to the one persecuting. Hindi naman sila ang ginawa ng mabuti. Ang ginawa ng mabuti ay yung lumpo. Pero ang nag-aakusa kay Kristo ay hindi mga lumpo. Hindi. Aside from it is a command from God, it was a covenant sign. No? Ito po ay tipan. Nabanggit ni Pastora yung pagtutuli. Sino hindi pa mga tuli dito mga kapatid? Baka hindi kayo kasama sa covenant sign. You must observe my Sabbath. Sabi po ng Exodus 31:13 and then 16 to 17. There will be a sign between me and you for the generation to come. If you break Sabbath, you're breaking identity marker that set Israel apart. Doon sila nakatali. Na kapag sinuway daw nila yung Sabat, mawawalan na sila ng pagkakakilanlan bilang mga anak ni Abraham. Kaya mabigat po ito mga kapatid kung tutuusin. Pero for practical reason, for all intents and purposes mga kapatid, dahil nga sinimulan po natin yung healing at the pool. At yung pagpapakita ng Panginoon ng kagalingan doon sa invalido ay malaking hamon sa pananaw at pananampalataya ng mga Hudyo. Now, tanungin ko po kayo mga kapatid, yun bang pinagaling ng Panginoon Hudyo? Wala na naman akong kausap. It is one thing to listen, it is one thing to ask question and to answer question. Huwag po kayong mamahirate na nakikinig lang. Utilize what God has given you. The power to what? Understand. Meron kayong wisdom, meron kayong knowledge, gamitin po natin yan. Naulitin ko yung tanong ko, yung bang pinagaling ng Panginoon, Hudyo? Kasi nagbasa lang kayo, hindi nyo tinanong eh. Kaya hirap na hirap po kayong sumagot. Naintindihan ko po kayo doon. Sa susunod na linggo, wag na sana kayong mahirapan. So read with understanding. Read with an open mind. Lots of inquiries. Question, who is this invalid whom God healed? Sino ba siya? Dahil kung Hudyo siya, tapos sinabi niya, teka muna, pinapagaling mo ko, Sabat ngayon eh. Hindi mo ba napapansin? Hindi mo ba alam? Bakit walang namutawi sa bibig ng taong ito ng ganong mga pananalita? At bakit yung mga nanonood, yun ang nagtaas ng tanong? Teka muna, pinagaling mo to, Sabat ngayon ah! Umaatin mo ba tayo dahil linggo? Wala na ho bang mas mabigat na dahilan ng ating pagdalo sa gawain? Dahil lang ba linggo kaya tayo aatin? Is there anything much heavier
And as far as reason is concerned, why are you attending church? Especially on Sunday. Why? Kasi pastor, nakagawian na po namin yan eh. Kasi ito po yung tinuro ng mga magulang po namin eh. Kasi nakikita ko po, umaatin yung mga tao sa church, umaatin eh. They attend Christ, but they never know Christ. Maraming nasa loob ng simbahan, pero anong laman ng puso niyan? Kaya hindi po natin minsan maunawaan ang mensahe ng Diyos dahil hati ang atin pong mga kaisipan. +400 years of tradition built on top of it. Kaya ang hirap basagin ng tradisyon na kinamulatan ng mga Israelita. Ang mga Pilipino ay 330 taon sa ilalim ng mga praile. Kaya ang ugali natin may pagka-praile. Hindi ko sila masisisi at hindi ko masisisi ang ganitong uri ng sitwasyon dahil sa tagal ng pagkakaalipin ng mga Pilipino, hindi lang sa kalayaan, kundi pagdating sa pananampalataya, naalipin po tayo mga kapatid. And that is the reason why God went here on earth to set us free from slavery sa pagkaalipin sa maraming bagay, hindi lang sa salapi, kundi sa sikil na pananaw patungkol sa Diyos. Kaya siguro kung dapat una nating hilingin sa Panginoon, hindi yung pagalingin tayo sa ating sakit na pisikal. Mas hilingin natin sa Panginoon na pagalingin tayo araw-araw sa sakit nating espiritual sapagkat malayo na po ang darating po natin. Hindi sinabi ng Biblia kung Hudyo ito. Kaya ako tinatanong. Pero ipinagpapalagay kong Hudyo siya. At karamihan ng tao doon sa pool, mga Hudyo. Pero nasaan ang mga tagapagpagaling? Nasaan ang mga manggagamot? Nasaan sila? May lumapit ba doon sa lumpo na, tagal mo na dyan. Doktor ako. Gusto mo bang gumaling? Wala pong tawag doon. Yung pumunta ka ng walang nagkusa. And this is exactly the comparison. Ang tao hindi magkukusa. Ang Diyos, mga kapatid, meron siyang kusa. Kusa siya nagpunta dito sa lupa. Kung ang pagpunta dito sa lupa, walang problema sa Panginoon, may problema ba sa Panginoon na magkusa, nalapitan ka at tanungin ka, gusto mo bang gumaling? Ngayon, let us reverse. Meron ba tayong kusa na lumapit sa Diyos? That is the issue. May kusa ka ba na lumapit sa Panginoon? Huwag sa swimming pool. May kusa ka bang lumapit sa Panginoon? Kahit gumagapang ka, no problem. Let us face the issues. Lumalapit ba ang tao ngayon o patuloy na lumalayo sa Diyos? Kaya nga meron po tayong buhay na 70 at least. Yung panahon ng 70, panahon ng paglapit sa Panginoon. Hindi mo yan panahon na sasabihin, ang haba na pa ng buhay mo, 70 ka na. Ang imbalido ay pagpapakita ng isang sitwasyon na walang kakayanan ang isang tao upang lumapit sa kanyang gustong lapitan. Imbalido ang tawag doon. Sa katawan. Paano kung imbalido ang isip mo? Paano kung imbalido ang espiritu mo? Mas malala yun, mga kapatid. And you must face that issue. You and I, for certain, we are all invalid. We are all invalid spiritually. Because we do not know the importance of, looking after God. Ibang nilalapitan natin eh.
By Jesus' time, the Pharisees had added detailed rules to protect the Sabbath. 39 categories of work were forbidden. Carrying a mat, that counted as work. Burden, kasama yon. Kumbaga sa impeachment, yung pagbubukas ng BIR tax o ng mga records ni Sara Duterte, marami nagsasabing hindi kasama yan sa impeachment. Pero merong provision na sinasabing that is the exemption for the opening of the BIR documents. If BIR would consult the President and they will ask the consent of the President to open the BIR tax, that can be. Pero hindi po Senado ang magsasabi nun, BIR. I leave it at that. Hindi po ako abogado. Pero nag-o-obserba po ako, mga kapatid. Lahat ng bagay may exception. Lahat ng bagay may exception. At yung exception dapat malinaw. May provision sa mga exception. Kaya kung titignan po natin, nagpagaling ang Panginoon sa Sabat. Huwag natin sabihin na the Lord violated the Sabbath. No! Because He is the Lord of the Sabbath. How can the Lord of the Sabbath be sabihan na you're violating the Sabbath? How can they say that to the face of Christ? You're violating the Sabbath. Ang sabi nga ng Panginoon, I am the Lord of the Sabbath. Ang ginagawa ng Panginoon is redirecting, recentering the minds of the people, hindi po doon sa letra ng S, kundi sa letra ng C or K, kay Kristo. Sabi nga po ng tagapagsalita even on the Sabbath, they circumcise. Kapag ang mga sacerdote at mga Pariseo nagsabi, pwede nilang sundin kahit Sabat. Pero kapag ikaw ang gumawa ng isang bagay na walang pasabi ang mga sacerdote, ginawa mo, kasalanan mo. You see the double standard? Ano pa, mga kapatid? It represents rest, worship, and trust. Sabbath, remembering God created, God delivered from Egypt, and God provides, it was sacred time. Yan po ang mga dahilan kung bakit mas mahalaga ang Sabbath sa paningin ng mga Hudyo kaysa sinasabi ni Kristo. At kung tayo ay nandoon sa mga kalagayan ng mga Hudyo, baka yun din ang ating maging pananaw. Kaya nga tayo, pinagigilitan natin, dapat linggo ang Sabat ay ang pagsamba dahil nung nabuhay ang Panginoon, nung mag-resurrect ang Panginoon, Sunday. Walang sinabi ang Diyos na sambahin niyo ako ng Sunday. Wala. So wag ka nang makipagtalo. Kung gusto niyang sambahin ng Diyos ng Sabado, fine. Kung gusto niyang sambahin ng Diyos ng Lunes, fine. Kung gusto niyang sambahin ng Diyos araw-araw, better! Best! God! Bakit kailangan nating mag-away sa paraan ng pagsamba? Kasi gusto mong ihulma mo ako sa hulma mo. Hindi nga Mas pogi ako sa iyo Kailangan kong sabihin, kailangan para lubog ang dibdib ko. So, it represented rest, worship, and trust. Now, ito ang tanong. Why Jesus acted differently? Bakit kakaiba ang paggalaw, pagkilos ng Panginoon? Ang sabi po dito, Jesus didn't dismiss the Sabbath, He recentered it. Hindi niya binabaliwala ang Sabbath. Inilalagay lang niya ito sa sentro, sa tamang kalalagyan. Mga kapatid, paano niyo ginawa yon? My Father is always working and I too am working. John 5:17. Di ba? Yung ginagawa ni Kristo ay nakita niyang ginagawa ng Ama. Si Kristo ang visible na representation ng the invisible God. Kaya, kung hindi mo titignan si Kristo, hindi mo makakilala ang Ama.
At hindi ka pwedeng dumiretso doon. The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Mark 2:27. O ang pamamahinga ay ginawa para sa tao, hindi ang tao sa pamamahinga. Marami pong magdi-disagree sa akin dito. Well, let us agree to disagree. Hindi ba alam ng Panginoon na sa darating na 2026, marami ng paralegal ang magtatrabaho sa Pilipinas, pero magtatrabaho sila sa gabi? Hindi ba alam ng Panginoon ang rest day ng mga nasa mall, hindi pare-pareho? Hindi ba alam ng Panginoon na magkakaroon ng malaking pagbabago sa mga darating na panahon? Hindi po natin may tatatwa, mga kapatid, na alam ng Diyos ang lahat ng magaganap. So bakit po tayo magtatalo-talo? Sabi ng Biblia, mayroong isang tao na itinuturing niya na isang araw banal sa kanya. At mayroon namang isang tao na isang araw tinuturing din niya na isang araw banal sa kanya. So pareho silang nagtuturing nga na isang araw banal sa kanya. Anong problema doon? Anong problema doon? Tingnan naman. Are they concerned that this invalid was healed? Were they concerned? Nagalak ba sila? Eh yung invalido nga, hindi niya maintindihan ang sinasabi ng Panginoon. Get up, fold your bed, and walk. Hindi niya maintindihan yun. Because the reasoning is that wala pong magdala sa akin sa pool eh. You see, your reasoning can be your life and death. Ang inyong pangangatuwiran ang magsisilbing buhay at kamatayan para sa ating lahat. Wala pong tumutulong sa akin eh. Tapos na ang lahat. Walang tumutulong eh. Pag sinabing wala nang tumutulong, sinabi mo lang sa Diyos, wala ka namang ginagawa eh. Gusto mong umahon sa balon na kinalalagyan mo, mga kapatid? Tignan mo yung kalagayan ng tao ito, 38 years. Nasa balon siya ng pagiging imbalido, physically, and more so, spiritually. It's really very hard for this man to think right. Ang nakikita niya ay ang sarili niya. Hindi niya nakikita na sa kalagitnaan, meron doong magpapagaling sa kanya, hindi ang tubig, hindi ang anghel, hindi ang steering of water, hindi ang pangunguna doon sa pool, hindi yung magdadala sa kanya. I'm not saying don't depend on your parents, lalong-lalo sa mga may magulang. Good for you, you have parents. But how about when your parents, both of them, are dead? What now, my love? What now? So magiging paralisado ka na ba? Wala ka lang aasahan? Binanggit kayo na ni Pastor Abdul sa iyong Jesus claimed authority over it. Totoo naman. Meron siyang kapangyarihan. The Son of Man is Lord of the Sabbath in Mark 2:28. He wasn't breaking God's law. Ano ba yung sa Tagalog na hindi niya nilalabag ang kautusan ng Diyos? Anong susunod doon? He was fulfilling what the Sabbath pointed to, restoration and new life. Yun po dapat ang ating pananaw sa Sabbath. Na merong pagsasaayos at pagbibigay ng bagong buhay. Hindi po nakapako at hindi po nakakulong sa Sabado o sa Linggo dahil pwede nating sambay ng Panginoon minuminuto. At walang pipigil sa'yo. Kaya mo ba yun?
Kasi kung ang pananalangin, wag na lang madaling araw. Wag na lang. Kinakausap mo ba ang Diyos sa pagsikat mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niya? Alin dyan? Dahil sa pagsikat at paglubog, merong oras na namamagitan doon sa pagsikat at paglubog. Kinakausap mo ba ang Diyos doon? Because I assure you, meron kang kakausapin. Pero nakakalimutan natin, dapat mo nang unahin na kausapin ng Diyos. At doon po tayo, katulad ng lalaking imbalido, ang tagal mo nang hindi kinakausap ang Diyos. Anong tension ng John 5? Ano ibig sabihin ng tension? Alam niyo yung garter? Di ba, gumagamit kayo ng garter? Batakin niyo yung garter. Batakin ninyo. Doon sa gitna may tension. Habang binabatak niyo, lumalaki ang tension. And let us look at John 5. Ano ang tension? The tension is that the leaders saw. Ano ang nakita ng mga tagapamuno? Ang nakita ng mga tagapamuno ay rule broken, God dishonored. They saw that the rule, the tradition that they kept sacred was broken and that God was disrespected or dishonored. Yun ang nakita ng mga leader. Ano ang nakita ng Panginoon? Nakita ng Panginoon, a person healed, God's character revealed. Binanggit ni Pastor Dulce yung character. So iba ang kanilang nakita. Magkaiba ang nakita. Yung mga tagapamuno ang nakita nila, dinisregard mo yung batas. Nilabag mo ang batas, hindi ka dapat nagpapagaling pagka Sabat. Tanungin ko kayo mga kapatid, sino dito nagpunta dito sa ospital ng linggo? Parang awa nyo naman, kausapin nyo naman ako, please. Hallelujah, praise the Lord. Hindi nyo pa naranasan magpunta sa ospital ng linggo para magpakonsulta? O sige, assuming. Pero sasabihin ko rin for the sake of argument, kapag nagpunta ba ako ng ospital ng linggo, bawal ba akong gamutin ng doktor? Lalo kung siya isabadista? Pwede, dahil linggo eh. Sabado naman eh. Diba? So, yun po yung argumento ko. Pag nagpunta ako ng ospital, linggo or sabado, wala ko bang gagamot sa akin? Meron, di ba? O, unti-unti na po kayo nakakalis sa 38 years. Unti-unti na. Naintindihan nyo na. Pag nagutom ba kayo at pumatak ng linggo, bawal ba? Hindi ba kayo magluluto? Malapit na kapatid. Malapit na. Makakaahon na kayo. At kapag ginawa nyo ba yun, sinusuway nyo ba ang Panginoon? Hindi, di ba? Yun po ang tensyon. Ito ang tensyon. At ang mga taong nakakakita ng mga bagay na yun, doon sa panahon na yun, hirap na hirap umunawa, sapagkat matagal na silang bilanggo, mga kapatid. Ito lang for the sake of illustrating. Nung ako po ay nasa isang religion pa, ang dami pong tradisyon. No? Halimbawa, kapag may namatay, bawal sa amin ang maligo. Kaya kami, sanay po kami hindi naliligo. Ang downside lang yun, hindi lalayuan kami ng tao. Kaya may isang linggo ka maglalamay, isang linggo ka hindi maliligo. O itaas mo ang kamay mo. Anong magaganap? Di ba may himalang magaganap? The air and the atmosphere will be permeated by this unpleasant odor
And that would be obnoxious into your lungs and into your noses. Di ba? Eh, how much more kapag nagsalita ka pa? Isang linggo ka hindi magtututbrush. What a pleasant smell. Ano na, born again ako. Naging Kristiyano ako. Namulat ako sa katotohanan. Anong kaugnayan ng hindi pagpapaligo sa patay? Kung titignan ko nga yung namatay, pagdating sa morgue, pinapaliguan. Exactly! Di ba? Nakakita na ba kayo ng pinapaliguan sa morgue? Hindi kayo lahat napupunta ng morgue. Yung pong ginagawa nila sa patay, hindi lang nila pinapaliguan, mini-make-upan pa. Samantalang 4 na araw, tapos ang make-up mo, nagbayad ka pa ng malaki. Gumamit ka pa ng mga branded na mga make-up. See, natatawa sila. Sinabi ni Pastor Dulce, I remember, she mentioned si Lazarus. 3 days, decompose na ang katawan mo. 4 days, dumating ang Panginoon. Inuuod ka na. Anong sabi ng Panginoon doon sa yungib? Lazarus! Come on! Nag-utos ang Panginoon. A voice of command. Lazarus! Lumabas ka! Pinigil pa nga na magkapatid si Jesus, Panginoon, wag na po. Kasi itong araw na ito, itong mga oras na ito, bulok na po yung kapatid ko at nangangalingasaw na po yung kanyang ano. Pero nagpunta ang Panginoon sa bukana ng kuweba at tinawag si Lazarus. Lazarus, my friend, come out. Lumabas si Lazarus. Mosa ko sa inyo, lumabas si Lazarus. Nakabalot pa eh. Anong sabi sa kanila? O, tanggalin yung kanyang damit pampatay. Ang sabi ng Panginoon, nagpapasalamat ako sa araw na ito dahil nakita niyo itong ginagawa ko. Mga kapatid, Christian, wake up. Wake up. Hindi ka binigyan ng bagong buhay ng Panginoon para humandusay lang. Hindi ibinigay ang Lunes hanggang Linggo para bilangin mo siya in terms of benefits. No? Kung titignan mo yung araw at yung Lunes at Sabado, halos isa lang siya eh. Dahil pagdating sa langit, wala nang Lunes at Linggo. Bakit ka masasanay ng 365 and 1/4 days sa isang kalendaryo? Lumabas ka na sa kalendaryo. Kaya lagi tayo nakatuon sa kalendaryo. Ito may ugali natin, nakatuon lang tayo sa isang kapirasong kalendaryo at para bang ang buhay natin umiikot lang sa 365 days. Mga kapatid, hindi yan ang buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Wake up! Wake up! The healing at the pool is not just a mere healing. It is a sign. Ano nga ba yung sign sa Tagalog? Tanda. Hindi bata, tanda. Kaya dapat tumanda ka na. Tumanda kang may palusong. Hindi, ha? Palusong para matulong. Pasulong, ganyan nga. Pero nung nandun na, wala na. Gumanda na. Palusong eh. Ay, palusong. Ayaw mo lang pa-dive. Gusto mo lang pasulong. Are you a motivated Christian or a consistent Christian? Which is which? Pili kayo sa dalawa. Are you a motivated Christian or a consistent Christian?
Na kapag narinig mo magandang mensahe, motivated kang ganda ng mensahe ni Pastor. Pagdating ng linggo, wala na, motivated eh. Nabanggit ko nga kay Presi yung Japanese proverb, you can only carry your sword, you can only use your sword once. You can only use your sword once, but you have to carry it every day. Kanya mga pulis may baril, may sukbit na baril. Lagi ba niya ginagamit yun? Kailan niya ginagamit? Pero kailangan niyang bitbitin, di ba? Kasi yung pulis nagdadala ng baril. Ay yung mga masasamang loob, ang dala ay RPG. Alam niyo ba yung RPG? Basuka! Uulitin ko, mga kapatid. You may only use your sword once, but you have to carry your sword every day. And that is consistency. Not just motivation. Maraming pastor motivator. Yung mga positive speaker. Matatapos na po ako. Lumagpas na pala ako sa oras. Pasensya na po. What is the bottom line? It wasn't Sabbath versus Jesus. It was Sabbath as ritual versus Sabbath as Jesus. Ang tingin natin sa Sabbath, araw! Pero dapat ang tingin natin sa Sabbath, personahe. Sapagkat yun si Kristo. So wag po kayong malito, linggo ba o Sabado? Hindi! Si Kristo ang sinasamba ko. Hindi linggo. Hindi ako sumasamba sa church dahil linggo. Ang sinasamba ko ay si Kristo. Kahit hindi linggo. Amen? Hallelujah. Sabi nga po doon sa Matthew 11:28, which is my life verse, come unto me, all of you who are tired and heavily laden. Lapit kayo sa akin, pero sabi ng linggo, Sabado at linggo lang. May sinabi bang gano'n ng Biblia? Na lumapit ka lang kay Jesus kapag linggo at Sabado? Sapul kayong lahat yan, mga kapatid. Lumapit ka sa Panginoon, walang pipigil sa'yo. That is why, sabi doon, the ultimate fulfillment of what Sabbath was always pointing to, kanino? Kay Kristo dapat nakatuon yan. Recentering what Sabbath is. Nakasentro kay Kristo. And that's why it looked like He valued people over the day. Mas mahalaga ang tao kaysa simpleng araw. Kaya ang pagpapagaling niya, kahit tumama pa ng Sabado yan o ng Sabat yan, gagaling ka. Because He was showing what God values on that day. Mas mahalaga ang tao sa Diyos kaysa araw, mga kapatid. Meron pa pong isang linggo, si Pastor Bal po ang magsasalita. Palagay ko naman, and I hope and I pray, mga kapatid, kung hindi mo pa naranasan gumising at unang-una mong kausapin ang Panginoon, why not give it a try? Subukan mo lang. Alam kong tatamarin ka, alam kong mahirapan ka, but do it. Magsuot ka ng Nike, and then, do it! And your life will never be the same again. Maranasan po ninyo na habang nananalangin kayo lumilindol. Kasi sanay ang mga disipulo nun na kapag nananalangin sila, pagkatapos ng lilindol. At tuwang-tuwa sila doon. Alalahanin nyo si Silas at saka si Pablo. Sobrang bugbog ang inabot nila. Sobrang sugat ang inabot nila. Sobrang panglalait at kung ano-ano pa. At pinakamalalim na bahagi ng
Alam mo yung dungeon sa Tagalog? Bartolina. Yung pinakadulo. Na-shackle sila. Ano yung shackle? Yung nakaupo ka or nakatayo ka na yung kamay mo nakaganon sa bato na pag may makati, hindi mo makakamot. Mabuti kung mahaba ang dila mo. Ay, hindi eh. Sabihin na, Silas, pakikamot nga ito. Sabi niya, ako rin, nagkamutan sila doon. Mabuti sana kung ganun. Hindi eh. Anong ginawa nila? Anong una nilang ginawa, mga kapatid? Nagpuri sila sa Panginoon. At habang nagpupuri sila sa Panginoon, yes, palapakan din natin ito. At habang nagpupuri sila sa Panginoon, hindi nila alam may ipapadala ang Panginoon. Hindi milagro, lindol. At tayong mga Pilipino, Diyos ko po, Diyos ko po, Diyos ko po, lindol. Sila nagpupuri habang namilindol. You see the paradigm? While they were praising, the Lord is making this lindol to come about. Wala pang lindol agad. Pagkatapos nilang mag-praise and worship, sinabi ng Panginoon, hindi ko nagustuhan ang awit yung etong lindol. Ano nangyari? Pagkatapos nilang magpuri pa lang yun, ha? Hindi pa sila nananalangin. Nagpuri pa lang. Lumindol na. At yung kanilang tanikala, kapatid, kumalas. Anong tanikala ninyo ngayon, mga kapatid? Subukan mong purihin ang Panginoon. Hindi ka magtatagal na nakatanikala. Hindi ka magtatagal na tanikala. Dahil kilala ko ang Panginoon. Kilala ko yung personal kong Diyos. As far as I am concerned. Marami na siyang pinatunayan sa buhay ko. Na dapat ay matagal na akong patay, pero binuhay pa rin niya ako. Kasi meron ka pang gagawin, sabi niya. Meron ka pang gagawin. Akong bahala. Kung kailan kita kukunin, ako lang ang nakakalab. Humanda ka lang. Kung meron kayong dapat paghandaan, yung panahon na sasalubungin ka na ng anghel ng Diyos at dadalhin ka na sa harapan ng Panginoon. Because you are free, you are healed, because you are loved by God. Palakpakan na natin. Palakpakan tayo kung lahat ito ngayon.